Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi rin po, Father. Marahil po ay medyo kakaiba po ang gabing ito sa mga nagdaang linggo. May mga kakaunti tayong kasama sa atin pong pagsamba at karamihan sa ating mga kapatid ay nasa kani-kanilang mga tahanan. Yung iba po baka malakas pa ang mataas pa ang baha sa kanilang lugar. Yung iba naglilinis siguro ng bahay, ng tahanan na binaha. Yung iba nagbabantay pa rin sa kanilang mga bahay. At yung iba naman ay hindi makaalis dahil delikado pa ang daraanan. Kaya sa ating mga nakikiisa ngayon via live streaming ay kaisa po ninyo kami sa pananalangin sa gabing ito. At siguro, napakaganda na ngayong gabi natin naririnig ang ebanghelyo tungkol sa isang bangka na nasa gitna ng dagat. Dahil kung tutuusin, parang may sariling bangka din po tayo na nararanasan ngayong panahong ito. May ilan po sa atin, literal na nasa bahay na napapalibutan ng tubig. May ilan na marahil walang kuryente, walang signal, sira ang mga gamit, basa ang mga kagamitan. At may ilan na kahit hindi binaha ang bahay, binaha naman ng pag-aalala ang kanilang kalooban. At doon natin ilagay ang ebanghelyo po natin ngayong gabi. Pumarito si Jesus sa kanila. Sabi po sa ating ebanghelyo, umalis ang mga alagad, sumakay sa bangka. Samantalang si Jesus ay naiwan upang manalangin. At habang sila ay nasa gitna ng dagat, lumakas ang hangin at nagkaroon ng malalaking alon. Wala po sila doon sa tabing dagat. Nasa gitna sila ng karagatan. Nasa gitna rin sila ng unos. Yun po, mga kapatid, ang isa sa mga napakagandang tignan po natin sa ating ebanghelyo sa linggong ito. Kasi minsan po, iniisip natin kasama natin ang Diyos, kaya hindi na tayo makakaranas ng anumang pagsubok. Wala nang bagyong darating. Kapag nagsisimba tayo, hindi na tayo babahain. Kapag nagdarasal tayo, hindi na magkakasakit ang ating pamilya. Kapag mabuti tayong tao, hindi na tayo mawawala ng trabaho. Kapag may pananampalataya tayo or we have been faithful to God, magiging maayos ang daloy ng ating buhay. Pero hindi po iyon ang ipinangako ng pananampalataya. Hindi po iyon ang ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pangako ni Jesus ay hindi tayo bibigyan ng pagsubok, hindi tayo bibigyan ng anumang bagyo. Ang pangako niya ay kapag dumating ang unos, kapag dumating ang bagyo sa ating buhay, hindi natin kailangang harapin ang bagay na ito ng mag-isa. At tignan po natin kung ano yung naging reaksyon ng mga alagad. Ano po? Hindi naman po sila lahat baguhan sa dagat. Many of them are fishermen. Mga mangingisda yung marami sa mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Sanay sila sa tubig, sa bangka, sa alon, sa hangin. Pero may pagkakataong dumarating sa buhay natin na kahit gaano tayo kasanay sa isang bagay, may unos na hindi po natin kayang kontrolin sa ating buhay. May problema na hindi natin kayang ayusin, may sitwasyon na hindi po natin kayang pigilan, at may mga bagay na kahit anong paghahanda ang gawin natin ay nangyayari at nangyayari pa rin. At baka iyan ang nararamdaman ng marami po sa atin ngayong gabing ito. Yung iba ang dasal, Lord, bakit ganito? Ginawa ko naman yung aking makakaya. Lord, bakit binaha pa rin kami? Naghanda naman kami. Lord, nagdasal naman kami. Bakit ganito ang sitwasyon namin ngayon? Bakit ganito pa rin? At minsan, hindi naman agad nagbabago ang sitwasyon. Pero may isang bagay na nagbabago, mga kapatid, sa pananampalataya.
Sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon, sa bawat unos, dumarating ang ating Panginoong Hesukristo. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Ito po yung dapat nating mapakinggan talaga sa mga pagkakataong ito. Hindi po niya sinabi na sapagkat siya ay naroon, sapagkat siya ay nariyan, sapagkat siya ay kasama natin, wala tayong problemang mararanasan. Titigil ang unos, titigil ang bagyo. Pero ang sinabi niya, ako ito, si Jesus ito. Napakalalim po. Para bang sinasabi niya, hindi naman natin kailangang maliwanagan agad sa lahat ng mga nangyayari, sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng mga pagsubok na mayroon tayo sa ating buhay. Ang kailangan na nating munang malaman ay nariyan palagi ang Diyos para sa bawat isa sa atin. And sometimes, that is all we need. Yan po talaga yung kailangan natin sa buhay na ito. Hindi agad solusyon sa problema, hindi agad explanation kung bakit natin nararanasan ang maraming bagay, hindi agad milagro sa mga bagay na gusto nating mangyari sa ating buhay. Minsan kailangan lang natin mapagtanto sa ating sarili, Lord, kasama pala kita. Nariyan ka pala. At ngayong gabi mga kapatid, habang may mga kapatid tayo na nasa kanilang mga tahanan, baka buong araw na silang naglilinis ng kanilang tahanan, buong araw na yung pagod, hanggang ngayon marami pa ring tubig, basa pa rin yung kanilang mga sahig sa kanilang mga bahay, may mga gamit pa rin na kailangang isalba, may mga kapatid pa rin tayong umiiyak, natatakot, at kung tayo man yon mga kapatid, o yung ating mga kapatid man sa pananampalataya na nasa kanilang tahanan, paalala ni Jesus, lakasan natin palagi ang ating kalooban. Si Jesus ito, huwag tayong matakot. Kaya't mga kapatid sa pananampalataya, tayo ay patuloy na hinahamon ng ating Panginoong Hesukristo. May bagyo, may unos, and that is natural. May mga problemang darating at darating sa ating buhay. Hindi natin matatakasan kung minsan. Ang mga bagay na iyon ay pagsubok upang kilalanin kung gaano tayo katatag sa ating pagkapit at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng bagyo, mayroong simbahan. Sa gitna ng bagyo, mayroong Diyos na tumatawag, iniaabot ang kanyang kamay para patuloy na kapitan natin sa lahat ng araw ng ating buhay. Baka bukas, okay na ang lahat. Sa mga susunod na araw, okay na ang lahat. Huwag nating kalimutan, pasalamatan ng Diyos na naging katuwang at kasama natin sa gitna ng pagsubok na ating pinagdaanan sa ating buhay. Amen.